Ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay napakabait, ngunit kung may impyerno man, walang tao doon. Ako po'y meron dalawang katanungan muna bago tayo pumunta sa Ebanghelyo at sa unang pagbasa. Unang tanong, meron ho bang impyerno? Pakitingin ng inyong katabi. Meron ho ba? Meron o wala? May lumalabas pong pagninilay ng ganito. Ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay napakabait, ngunit kung may impyerno man, walang tao doon. Bakit? Kasi hindi niya hayaan ang tao mahulog sa impyerno because God is love, merciful, and compassionate. True or false? False. Kasasabi lang sa gospel, hell exists even in our apostolic creed. Hell exists. Kung gumawa ka ng mabuti, reward in heaven. Kung gumawa ka ng masama, bagsak ka sa impyerno. Yun po yung sabi sa gospel. And how many times, inulit-ulit ng gospel, meron dyan Gehenna, karagatang apoy. Meron po dyan grinding and wailing of teeth. Ibig sabihin ho pala, ang muka ng Diyos ay muka ng maawain, mapagpatawad, and at the same time, may isa pa siyang muka ng hustisya. Sino nagsulat nito? Si Pope Francis sa kanyang encyclical letter ang title, Misericordia Vultus. Ang muka ng Ama ay mukang compassionate sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng kanyang anak na Jesucristo, ngunit siya rin ang Ama ng katarungan. Kapag hindi ka gumawa ng mabuti, alam mo na kung saan ka pupunta. Ngunit kapag ikaw na ay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, siksik, liglig ang iyong matatama forever. Meron ho ba sa inyo ritong sinasaniban ni Santo Niño? Meron po. O, ni Mama Mary, may sinasaniban ho ba rito ni Mama Mary? Nung isang araw ho, sa aking lugar, sa aking parokya po, ni nagkukwento, sinasaniban daw siya ni Santo Niño. Sabi ko, baka hindi Santo Niño yan. Ano yan? Duwende. Diba? Kasi sa totoo lang ho, ito po yung nagtatanong po ako, hindi po ako exorcist, nagtatanong lang, kung may sumasanib na duwende, may sumasanib na espiritu, engkanto sa tao, elemental, sabi nila, is meron din kaya pong sumasanib na anghel, na santo? According sa pag-aaral, wala. Lalo na, hindi kailanman pwede sumanib ang Diyos sa tao. Because God is so powerful and immense and He cannot contain Himself sa isang tao. Sa anyang anak na si Jesucristo, yes. Pero sa ating normal, simpleng tao, maaari yung kanyang mensahe pwedeng ibigay sa tao, ngunit hindi pwedeng sumanib sa tao. Kasi isang bagay lang hindi pwedeng gawin ng Diyos, ang galawin ang tao. Yun pwedeng gawin ng demonyo. Tagdan niyo yung nangyari kay Job sa Biblia. Si Moses, nagkaroon ng pribileyo na pumasok sa kubol, sa tent, at nakapag-usap sa kanya si Yahweh, si God, face to face. Imagine that? Siya lang ang kaisa-isa sa buong Old Testament o sa buong Biblia, except kay Jesus Christ, na nakipag-usap sa Ama, mukha sa mukha. Usually, hindi nagpapakita si Ama. Nakatalikod. Pero sabi rito, God talked to him face to face. Kaya nga ho sila naglalagay ng salakot, ng belo. Kasi paniniwala nila na kapag nakita nila ang Diyos, masusunog sila. Yes. Nagsalita si God kay Moses, napakamalaking biyaya na makakarap mo ang Panginoon. Gusto mo bang makakarap ang Panginoon? Pag nakarap ang Panginoon, pwede mo mangyari yan. Yung sinasabi ho ng turo na simbahan. We will see God face to face, o what we call beatific vision, kung saan makikita mo ang Ama face to face. Kaya kung titignan niyo yung plano ng Panginoon, is simple lang yan. Sa katapusan nating buhay, nasa Book of Revelation, na lahat titingin sa Lamb of God. Tayo ang kanyang bride, tayo ang kanyang asawa, at ang ating mapapangasawa sa langit ay ang Panginoon. Kaya nga sa kabilang buhay, kapag sumakabilang buhay, nasa yun na ang liwanag, nasa yun na ang kaligayahan, nasa yun na po ang kaligtasan. Hindi sa kabilang buhay, ang totoong asawa mo na ay ang Panginoon si Yahweh El Shaddai. Amen. Yun po yaon.
Kaya we aim to go to God, but we can do that if we ourselves is pure, unblemished, holy in His sight. At kapag tayo hindi holy in the sight of God, yun ang another na problema. Kaya we Christians, we Catholic, according sa ating katuruan, we need to persevere na makita yung kabanalan para kung sa ganon, makita natin ang ating Panginoon. Amen. 5 bagay na lang and I conclude. Nakikita natin ang Panginoon o nakikipag-usap ang Panginoon sa atin sa 5 pamamaraan. Nasabi ko na po ito sa homily many times. Una, sa pamamagitan ng ating panalangin. Kapag tayo nanalangin, nasa communion tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya kapag po ikaw nananalangin mataimtim, hindi ka nanonood ng TV. Kapag tayo nanalangin, we are in the communion of God. Tandaan na po yan, ate, kuya. Pangalawa po, ang Diyos, nananalangin, ang kanyang presensya ng Diyos, nasa inyong mga katabi. Maniwala po kayo, hindi. Lalo kapag yan nangungutang, nandyan pa rin ang presensya ng Diyos. Pag nangungutang na, pag niloloko na po kayo, bigay ka pa rin ng bigay. Kahit alam mo sinusugal, ginagawa sa malaming masamang bagay, patuloy pa rin ang pagbibigay. At alam mo naman kasi na kahit niloloko ka na, ginaganyan ka na, patuloy ka pa rin pagbibiyaan ng ating Panginoon. Amen. Nasa iyong katabi, nasa iyong kapwa, nakikipag-usap ang Panginoon. Lalo na kapag yung mga problema, may problema. Ano yun? May sale sa SM. Ayun, problemang malaki. Huyaan. Oo. Pangatlo, nakipag-usap ang Panginoon sa mga sakramento at sacramentals. Every time we celebrate the sacrament, baptism, confirmation, matrimony, nagpapabless ng bahay, mga sacramental signs, God is talking to us sa mga graces na Kanya binibigay. Pang-apat po, God is speaking to us through the Holy Mass. Every time we open the Bible, we hear the Word ni God, and it is God who speaks. It is not the priest, it is not the lector, it is God who is speaking to us, derecho. Kaya nga na sinasabi natin, the Word of the Lord. Thanks be to God. At the same time, hindi lamang siya isang bula, isang kwento, isang salita, nag-reincarnate pa siya. Kaya po tayo sa misa, tumatanggap tayo ng komunyon. Isang Panginoon na pumapasok sa puso ko at pumapasok sa buhay ko. So kita niyo po sa Mass, sabi nga kanina at beginning of the Mass is the climax of all the worship. And number 5, wag natin pong kalimutan, last na po ito, God is talking to us in my own personal life. Sabi nga na mag-asawa, sa hirap at sa kaginawahan, sa kalusugan at karamdaman, sa pighati at kaligayahan. Tama ba yun? Hanggang sa huli ng aking buhay, kasama natin ang Panginoon, walang iwanan. Maaring ikaw ang umiwan sa Panginoon, ngunit ang Panginoon tapat sa kanyang pangako, walang iwanan kahit kailan. Thank you, God, for everything.